Hello mga mare! Ngayong araw ay magwa-watcher muna ako. Ito na muna ang trabaho ko ngayong araw. Pinapabantayan sa akin ng anak ng amo ko itong mga naglilinis ng aircon dito sa first floor at saka dito sa basement. Ngayon nga ay napahinto sila. Tinanong ako kung ginagamit daw ba namin itong aircon sa basement. Ang sabi ko naman hindi, at ang sabi nila kaya daw pala malinis kasi hindi naman namin ginagamit. Buti na lang maring kahit papano ay marunong din mag-English itong mga naglilinis ng aircon kaya nagkakaintindihan kami. At yung may tulo dito maring itinanong ko na rin sa kanila kung yung aircon ba ang dahilan bakit may tumutulo dito. Ang sabi naman nila ay hindi daw. So ayun maring, ang nilinisan lang nila ay yung mga aircon sa first floor, pero yung mga aircon sa basement hindi na kasi malinis pa daw. At kinabukasan eto, maglilinis na naman ako. Gawa ng naglinis sila ng mga aircon kahapon kaya marumi na naman ang mansyon. Giatay. Pero okay lang kasi tanghali naman na ako nagsimulang maglinis. Gawa ng tanghali na ako gumising maring. Syempre wala yung amo ko dito kaya ako ang Reyna. Wow! Estedo niya pala. Reyna ka dyan. O ano mareng, paupo-upo ka na lang dyan. Di pa nga tapos yung paglilinis mo nagfi-feeling tagapagmana ka na naman dyan. Tapos maya-maya mareng, nag-chat si Ate Mimi sa akin. Ang sabi niya, may nilagay daw siyang pagkain dito sa gate namin. Syempre, ako naman, agad ko namang kinuha dahil baka magtampo ang grasya. Mahirap na. At eto nga yung binigay na ulam ni Ate Mimi. Nagluto daw siya ng munggo. Pakasarap naman na magkaroon ng gaytong kaibigan mareng. Laging may paayuda. Oops, meron pa ngang chicharon. Complete ricados. Ang sabi ni Ate Mimi, kapag pinainit ko daw, saka ko daw ilagay itong chicharon. Thank you, Ate Mimi, sa ayuda. Natuyo na rin yung mga nilaba kong basahan dito sa mga CR. Kaya naman eto, pinagbabalik ko na. Dinawni ko pa tumaring para mabango ang CR ni Donya. Para pagbalik niya, amoy downy. Yung mga naglinis ng aircon, pagbubuhatin pa talaga ako, giatay. Hindi nila binalik yung inusog nilang upuan. Hindi ito pwedeng itulak na lang kasi magagasgasan yung sahig. Kaya tinawag ko na lang si Garda Maring para magpatulong magbuhat. Kasi hindi ko naman kaya itong buhatin mag-isa. Uy. At yan, in-explain ko pa kay Garda kung bakit nalipat yung upuan dito. Kahit barok-barok yung English ko maring, ang importante naintindihan naman niya. Siya nga kapag nag-English din barok-barok, kaya it's atay. At eto na nga, pagkatapos ko magtrabaho ng marangal, naisipan ko nang kumain kasi nakaramdam na ako ng gutom. Pero wala pala akong sinaing maring. Ang masaklap pa maring, magsasaing na sana ako kaso, wala na rin pala akong bigas, giatay. Ano maring, habayanas pa more, tas wala ka ng bigas. Nag-grocery agad ako maring. Wow, grocery, akala mo kadami. Bumili na rin ako ng sabong panglaba kasi naubusan na pala kami. Yan tuloy. May utang sa akin si Donya. Isang sakong bigas na yung binili ko maring, saka asukal, tinapay, at saka itong kamatis. At nung pauwi na ako maring, may nadaanan ako nagtitinda ng gulay dito sa gilid ng kalsada. Bumili ako ng talbos ng kamote, tig 35 NT lang daw. And shout out kay Rosalie Linares Dawang from Bulacan. And shout out din kay Amalia Caliso from Pusurubio, Pangasinan. And kay Mirasol Espoyawan from Mungkada, Tarlac. And shout out kay Nene Candava from Mindoro. Thank you so much! Salamat sa panonood! Bye!